Good day, ma'am. I'm Sophia Marnel Pangaliban and I'm from Tubis Psych. Thank you po sa pag-awin ng interview na to. And the purpose po ng interview is to gain insight into the effect of disaster on mental health po. So, may question lang po akong mga tatanong and feel free naman po kung hindi po kayo kaya sagot. What are the most psychological impact of disaster on individual and community? Okay. Normally, ang first aid, ginagawa natin yan kapag mayroong mga hindi inaasahang sakuna sa Pilipinas. Katulad ng pindol, katulad ng baha, katulad ng sunog. Ano pa ba ang mga nangyayari sa Pilipinas na pwedeng kapatan ng first aid? So, yung mga taong nakakaranas nun, normally, dahil hindi siya inaasahan at masyadong mabilis ang pangyayari, hindi nila agad process psychologically kung anong nangyari, no? Kung ano yung mga nawala, paano ba ba, etc. So, overwhelming yung experience. That's why it's traumatic. Iba-iba ang impact. Siyempre, yung initial impact na would always result to anxiety. So, disturb sila, nadi-disturb, hindi nakakatulog minsan, hindi kaiisip kung ano yung nangyari at kung paano ibabalik ang dati. Mas mahirap, lalo na kung talagang naubos lahat ng kabuhayan o doon sa mga pinagdaanan na pati pamilya nabawasan. So, yun yung mga, yun yung mga apektado ng mga traumatic experiences. What coping mechanism or intervention are most effective in helping disaster survivor recover psychologically? Okay. Sa ngayon, meron tayong magandang pinapromote na program in the Philippines. So ito ay bunga ng Yolanda, yung nangyaring sobrang pagbaha sa Yolanda, no? So ang dami talagang na-wash out ng psychological first aid that was intended for this event. Ang nangyari po noon, from there, nagkaroon ng offshoot. So yung offshoot na yun, through times, no, na sa assessment, nakita nila marami doon ang mga nag-survive, marami doon ang nag-thrive, and ngayon ay sinususuban na siya sa national level. How does prolonged exposure to disaster-related stress contribute to long-term mental health condition like PTSD, anxiety, or depression? Okay, it's the very nature of mental health. No? Na pagka na-prolong siya, pagka ang isang bagay, even yung mental health issue, pag pinabayaan, talagang nag-create ng comorbidity. No? So in fact, in anxiety, depression, and PSD, yung kakamag-anak lang. Sometimes they coexist actually. So yung anxiety, may depression, may anxiety din. No? O pag prolong na, ayan. So kahit wala na doon sa event, hindi nangyari. That's the time. No? So importante yung intervention, inaagapan. What role does social support play in mitigating the psychological effect of disaster, and how can communities strengthen mental health resilience? Ang mahalaga ang community kasi we are created and born in a family. Walang nag-iisang pinanganak mo. So, importante yung sense of connectedness. In any traumatic experience, undesirable experience, hindi kakayanin ng isang tao basta bumagon mag-isa kung hindi niya naiintindihan sa sarili niya. That's your professional help comes into play. Pero other than professional help, doon naman pumapasok kahit kapitbahay lang. No? Kahit kaibigan, basta meron at meron. May masasandalan. Kung hindi na kayang bumangon, may katulong siya para ibangon siya. Yung ganung klaseng relationship. And it takes a community to do that. Okay. Tayo naman, yung mga professional, we empower the community to do that as well. Kasi minsan, hindi rin lang ng community kung paano gagawin. Pero normally, pagka ang isang tao naman ay connected sa kapwa, it is almost impossible na walang tutulong sa kanya. Kasi yung tao, nag-connect sa kapwa, hindi siya isolated, hindi siya nag-iisa sa buhay. Almost cases, mayroong darating tulong.